bago mag 5 years old SB. Mga 0 to 59 months SB. Yung sa bata. Pakitutok po yung mic para klaro po dito po, madam. Kami po yung, Sir SB, tumututok sa mga height and weight po ng 0 to 59 months. Twice a year po kaming nagtitimbang. 0 to 59 months SB. Before 5 years old SB. 0 to 59 months. Ang trabaho niyo po ay magtimbang ng baby? Yes, Your Honor po. Mula 0 hanggang 59 months? Yes, Your Honor po. Okay. Before 5 years old, Your Honor. Kumusta naman po ang ating mga sanggol at kabataan? Yung sa kwan naman, Your Honor, sa 0 po kasi, Your Honor, kinukuha namin yung mga timbang para malaman namin kung ito po ay underweight, stunted, or obese. Ilan po ang underweight, ilan ang normal, at ilan ang obese? Sir, sa barangay namin, sir, is 9 na overweight, sir. And yung normal po is 150. Underweight, ilan? Normal na, sir. Wala. Underweight, sir, is 9. Overweight, yun kanina, sabi mo. Overweight, sir, is yung sa underweight po is 9 and then yung sa overweight is 5, sir. Sa buong Reyna Mercedes, may figure ka? Wala. Lahat naman po ng bata dito, mostly ay... Yes, Your Honor. Kasi per barangay. Alright. Ano po yung cost ng mga overweight na mga bata? Yung nasobrahan po sa kanto. Malakas sumuso? Nasobra sa pagkain? Sobra sa pagkain, Your Honor. Yun doon naman po sa underweight, anong cost nun? Kulang sa pagkain. Sa pagkain lang talaga. Bakit hindi nila pinapakain yung bata? Nare-report nyo ba sa social worker yun? Yung underweight? Baka hindi nila pinapakain? Sa 2 years old, up to 4 years old, is Your Honor, sa under DSWD. Ano pong solusyon natin sa mga underweight? Para ma-ensure natin na bumalik sila sa normal na timbang. Parang Your Honor, hinihikayat po na magtanim po sila ng mga gulay sa sarili nilang bakuran para po may panustos po sa ibang kinakailangan na kailangan ng pamilya po. Gano'n ninyo kadalas tinitimbang ang isang bata? Gano'n kadalas? Twice a year. Twice a year. Your Honor. Meron bang instance na nakita ninyo na underweight siya sa unang timbang ninyo, sa sumunod na timbang ay underweight pa rin? Meron ba? Hindi naman na, Your Honor. Wala. Lahat ng mababang timbang parating nagiging normal. Yes, Your Honor. Wow. Sa lahat ng na-interview namin dito na civil society organization, kayo lang ang perfect. Mr. Chair, if I may have the floor. Sila kasi yung sa Barangay Nutrition Scholar, kasama ang Barangay Health Worker, kayo yung gumagawa ng growth monitoring surveillance activities sa barangay. Nakikita ko na regularly nagkakandak kayo ng ganyang klaseng monitoring for reporting sa Municipal Nutrition Council para ma-address yung issues ng obesity, underweight,
nakita ko kasi nung huling local health board meeting, significant din yung bilang ng ating mga malnourished, underweight. And ang ginagawang paraan dito ng agency is to do yung ating supplemental feeding, courtesy of the Rural Health Unit. Maliban pa dun sa supplementary feeding program na ginagawa naman ng daycare. Because they do their own monitoring din sa age bracket na pinangangalagaan nila. Nakita ko dun sa report na at the beginning of the year, for example, yung bilang ng underweight after months of or days of supplementary feeding program, meron din siyang significant decrease in the number of malnourished children. Ganun ka-effective yung programa ng supplementary feeding ng RHU. Pero, dun sa stunted, wala akong figure. Wala. Sino ang nagkikip ng figure natin yan sa buong munisipyo? Si Sino Ma'am nurse? Ma'am Kathleen Bea. Okay. Siguro kailangan makuha din natin yung figure next time, no? Para makita din natin yung mga cases natin. Yun lang, Sir Chair. Naidagdag ko lang. Okay, maraming salamat, SP Pastor. Chair. Kaya SP Awa. So, dun sa tinitignan nyo, only ba dun sa overweight and dun sa mababang timbang, hindi ba kasali from 0 months to 59 days or months, almost 5 years and 59 eh. So, kasali pa rin ba yung pagmomonitor nyo dun sa mga kababaihan sa pagbubuntis? Yes, SB. Paano nyo malalaman? Kinukuha din namin yung height and weight nila, SB. Hindi, yung mabubuntis na babae. Yes, SB. Paano nyo, alam nyo yung eksaktong date kung paano naging positive yung isang babae. At alam nyo din yung oras kung kailan mag-deliver yung bata, yung babae. Makimarites kami, SB. Okay. Kahit yung premature na sinasabi natin, may 7 months, di ba? Lumalabas din dun sa datos yung makikita nyo ba lahat yung mga situation? Karamihan kasi SB yung ibang buntis, hindi nila kaagad sinasabi sa amin. Kanya, Mr. Chairman, Vice, mache-check ng taga-BNS, BHW, yung isang babae, minawala yung tatlong asawa at mangingitlog, alam nila kung sino nanggaling yung similya pag nabuntis na yung babae. Dahil silang nagmumonitor from BNS, mache-check na nila kung saan nanggaling talaga yung exact date. Kasi yung tinitignan na kung bakit doon sa buwan na hindi na nag-positive na yung babae, doon sa 2 months yata. Bali, first trimester SB is First month, first, second, third month. doon yan mache-check na Madetect. ma-detect na positive na yung. Yes. Pero dito sa ating bayan, bilang isang BNS, wala pa ba kayong na-encounter na mga issues na wala yung asawa, nakunan nyo ng datos na nagiging positive? Wala naman. Yes. Okay, salamat po. Laki ng relief nun para sa'yo. Hirap naman po, formal po tayo. Okay, Apo Esteban, Ragutis. Mr. Chair, kanina, nabanggit ni Honorable Apostol yung underweight, may programa ng gobyerno ng DSWT na yung supplemental feeding. Ngayon, yung mga bata naman na overweight, kasi yung dalawang apo ko overweight eh. Yung lalaki pag umuwi ng 11, may dalawang ulam na hawak. Ano yan? Sabi ko, kainin mo na ito. Sabi niya. Ayaw ko, sabi niya yung pinulang mo na kay gusto-gusto ko naman. Ba't binibigyan pa yung mga overweight ng pagkain? Binibigyan pa nila ng pagkain yung mga apo ko eh. Inuuwi naman yung apo ko kasi gustong-gusto ko naman ang sasarap. Pero
Assurance ba, ma'am, na kanina sabi niya pag overweight yung bata ay malakas kumain? Ay, bakit yung mga apo ko hindi naman malakas kumain, na lalaki katawan? Overweight sila. So it's not a guarantee na pag malakas kumain, magiging obese siya, overweight siya. Yung apo ko, kahirap pa kainin, pero yung katawan, lalaki overweight sila. Bakit Depende- kaya? Depende sa kung kasi SB sa 18 months and sa kung nila sa away sila SB. 5 months, naghihirap niya pa kanina, ay win pa eh. Kung 660, bagina, nagtangkain, overweight na Pero sabi ko, okay lang, iuwi mo yung pagkain mo, sabi mo. Binibigyan pa rin, maski pa paano. Pag yung mga feeding program na SB sa SF kasi, sa PASAP nga ko na SB. So, lahat ng nandun sa amin, hindi pwede, hindi kakain. Pero based sa evaluation namin noon, SB, pag overweight na yung bata mo, nasa inyo na parents ang mag-adjust. Hindi kami yung nag-a-adjust, SB, kundi kayo, kasi kasalanan din namin pag awanti biglayda kasi SB. Kaya sa PASAP nga da biglayda. yun ang problema, hirap pakainin kon pa rin. Mabigat pa rin. Nasa jeans, sabi, hindi naman, yung lahi naman namin, ipapayat namin Sige, yun lang mo. Okay, maraming salamat. Okay. Wala pa SB kasi sa 0 to 6 months is wala pa kaming encounter na underweight. Paano kung may mga na-encounter kayong gano'n? Anong gagawin nyo? Sinasabihan namin yung nanay niya na kung maaari po ibibigay niya yung tamang nutrition sa baby niya para hindi po umabot sa pag-underweight. Kasi may cases din na pati yung nanay talagang mahina rin yung katawan, kaya pati yung baby, mahina na rin. Hindi kaya pwedeng bigyan na lang yun ng ibang solusyon. Gatas, ganun yung anak niya. Pwede naman SB. Kasi karamihan sa atin sa barangay, di ba? Thank you. Kurang to karne. Okay na po? Pag 6 months. Meron po bang katanungan? May SB isa pang Bawat? katanungan at tapon na. Mukhang, Ma'am Janet. So, isa yung grupo nyo na gusto rin na kagaya ng mga daycare worker natin, PWD, na magkaroon kayo ng organisasyon. So, hindi pa ba lahat yung mga requirements, hindi nyo ba rin ba naiayos lahat? O kaya para dito sa opisina, pagdating ng araw, para ma-accredit na rin yung grupo nyo. So, lahat ng mga napakinggan mo naman na kanina, yung mga binitawan na mga kasama ko, and then, especially the committee level na i-prepare na yung mga requirements para ma-accredit na po kayo. Yes, SB. Okay, salamat. Okay, thank you. Ma'am Janet and SB Bawa. Meron pa po katanungan sa ating Madam Janet? Siguro, Ma'am Janet, compliance na lang sa ibang mga documents po natin na nasa checklist po ng ating CSO guidelines for accreditation, yung pre-provide po sa inyo. Sana may bigay nyo pa rin po yung kumpleto. Yes, SB. Okay. Para ma-consider po natin. Yes, SB. I think goods na. Thank you so much po, Ma'am Janet. With that, Mr. Chair, Yes. siguro... Okay.
I yield, Mr. Chair. Alright, thank you for yielding for it. Kailan bang 1 year dapat na nag-exist yung organization prior sa accreditation, sir? Or okay lang kahit newly formed? Sa nakita ko naman dito, sir, kahit na newly formed siya, depende sa advocacy at sa kung paano na sila nag-operate for the past few months, ay possible pa rin na mabigyan natin ng recognition or accreditation. Alright. Okay, ma'am. Ma'am, thank you so much sa pag-attend nyo dito, sa pagbantay ninyo sa ating mga babies para hindi silang lumaki ng sobrang taba o kaya lumaki ng sobrang payat at ini-ensure nyo na tama ang timbang. Meron din ba kayong paraan para tingnan na hindi sila tumanda na sobrang itim? Depende na siguro, Your Honor. Depende na. Bakit sabay yung reaction? Mr. Chair, nung araw kasi, yung mga magulang namin, mahilig yung aginawin, kiti paginawan na lumboy, iso nga na. Ano maiwasan? May kakampi ako. So, meron pa po katanungan kay Madam Janet? I think wala na, Mr. Chair. So, on behalf of the committee po, maraming salamat ulit sa inyong paggantay sa amin kanina. Alam ko medyo naantala na rin tayo ng pag-start. Pero sana po ay sa deliberation ng mga sangguniang bayan sa next regular session ay maibigay na po yung accreditation sa kung sino man ang maa-accredit sa inyo. Thank you so much po sa inyo. With that, Mr. Chair, for the adjournment of this hearing. I second, sir. Okay. The committee hearing of CSO is now adjourned.